Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang plano nitong bumili ng 6 pang AW159 Wildcat Anti-Submarine Warfare Helicopters. Bahagi ito ng ikalawang yugto ng Anti-Submarine Warfare Helicopter Acquisition Project. Kapag naisakatuparan, bawat Jose Rizal class at mga darating na Miguel Malvar class frigates ay magkakaroon na ng sariling helicopter. Malaki ang kahulugan nito para sa Navy dahil nangangahulugan na bawat pangunahing barko pandigma ng bansa ay may kakayahang magsagawa ng mas malawak na operasyon sa dagat at himpapawid. Noong 2019, unang dumating ang dalawang AW159 sa Pilipinas sa ilalim ng Phase 1 ng proyekto. Ang halaga ng kontratang iyon ay tinatayang 5.4 na bilyon o humigit kumulang $100 at $1 milyon. Bago dumating ang mga Wildcat, walang nakatalagang anti-submarine helicopter ang Philippine Navy. Ibig sabihin, kahit ang mga modernong frigates na ipinagmamalaki ng bansa ay lumalayag ng walang katuwang na panghimpapawid. Sa pagdating ng Wildcats, nabigyan ang Navy ng kakayahan na tukuyin at subaybayan ang mga submarino mula sa mas malayong distansya, pati na rin ang kapasidad na umatake kung kinakailangan. Mula noon at naging malinaw ang kahalagahan ng naturang helicopter kaya't itinuloy agad ang Phase 2 ng programa. Sa yugtong ito, 6 pang helicopter ang bibilhin sa kabuuang halagang 42 bilyon at 29 na milyon o tinatayang 700 at 49 na milyon dolyar. Kasama na rito hindi lang ang mismong airframes kundi pati armas, ekstrang piyesa, pagsasanay para sa mga tauhan at pangmatagalang suporta para mapanatili ang kanilang operasyon. Kapag naihatid ang 6 na unit, aabot na sa 8 ang kabuuang bilang ng AW159 sa Navy, tapat para maitalaga sa bawat Jose Rizal class at Miguel Malvar class frigate. Ito ang unang pagkakataon na lahat ng frontline combat ships ng bansa ay magkakaroon ng sariling organic helicopter. Kung susuriin ang kakayahan ng Wildcat, ito ay may maximum take-off weight na nasa 6,000 kilo at pinatatakbo ng 2 tripulante. May saklaw itong humigit kumulang 77 kilometro at endurance na aabot ng 2 at kalahati hanggang 3 oras. Kayang magdala ng humigit kumulang 1,000 kilo ng kargamento. Bagamat maaari rin itong magsakay ng 4 hanggang 6 na sundalo sa ferry mode, ang disenyo nito ay tunay na nakatuon sa anti-submarine at anti-surface warfare. Kasama sa pangunahing kagamitan nito ang Thales Compact Flash dipping sonar na nagbibigay ng kakayahan para aktibong makahanap ng mga submarino. Mayroon din itong kakayahang gumamit ng sonobuoys at surface search radar bukod sa mga modernong mission system para sa maritime surveillance. Pagdating naman sa armas, kayang magdala ng AW159 ng K745 Blue Shark lightweight torpedo na may saklaw na 19 na kilometro. Maaari rin itong magdala ng Spike NLOS missile mula Israel na may abot na 25 hanggang 32 kilometro at posibleng Sea Venom anti-ship missile na may abot na 20 kilometro. Para sa malapitang depensa, maaari rin itong lagyan ng 12.7 mm na door guns. Sa kabila ng maliit na sukat nito, masasabi na ang Wildcat ay isang compact ngunit napakalakas na platform. Gayunpaman, may mga opinyon na dapat isaalang-alang ng Navy ang mas malalaking helicopter tulad ng American MH Simbu OE Seahawk at European NET OE NFE. Mas malaki at mas mabigat ang mga ito kumpara sa AW159. Kaya mas marami silang kayang dalhin na armas at mas malayo ang saklaw. Subalit may kalamangan din ang Wildcat dahil sa mas maliit na sukat nito, mas madaling i-deploy kahit sa mas maliit na frigates ng Navy, mas abot kaya ang presyo at sapat na ang kakayahan upang tumugon sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa.
Sa mas malawak na perspektibo, ang pagdaragdag ng 6 pang AW159 ay hindi lamang pagbili ng bagong kagamitan. Isa itong malinaw na estratehiya para tiyakin na mas handa ang Philippine Navy sa mga banta sa rehiyon, lalo na sa patuloy na lumalaking presensya ng submarino sa Asia. Nagbibigay din ito ng mensahe na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang teritoryo at sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanyang hukbong dagat. Kung tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong tulad nito, makikita natin na unti-unting nagbabago ang mukha ng Philippine Navy mula sa pagiging isang maliit at limitado ang kakayahan tungo sa pagkakaroon ng mas modernong puwersa na kayang makipagsabayan sa karagatan.